Hello po sa ating lahat. Muli ito ang si Sir Altiso na gustong mag-share ng kanyang mga kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay, ano? Dati-dati tayo ay isang DepEd teacher, pagkatapos naging school head, until sa time na retired na tayo. Ngunit paminsan-minsan talaga, parang namimiss ko rin ang pagtuturo. Kaya maybe through this vlog ay mag-share ako ng mga aking nalalaman, mga aking mga insight tungkol sa mga issues. Okay, kasi sinasabi na talagang ang teacher is a teacher will be a teacher forever. Parang naniniwala ako dyan, ano? Okay. Ngayon, usually, ang narrative regarding yung bagsak ng atomic bomb ng Amerika sa Japan ay sinasabing ito ang dahilan kung bakit sumuko ang Japan sa mga allied powers. Pero, sa mga ibang account o sa mga ibang yung mga nababasa natin, maybe that is one of the reason, but not the main reason kung kaya sumuko ang Japan sa mga allied forces. Bagamat ang Japan noon ay talagang talong-talo na. So imagine yung empire ng Rising Sun o ang tinutukoy yung Japanese Empire ay nabuwag na, no? Okay, yung mga islands sa Pacific nakuha na nila ng mga allied powers. Ang Philippines ay na-liberated na rin ng mga Amerikano. Pagkatapos yung mga islands nila ay nakukuha na rin, ano? Yung mga mainland part of Japan lang ang talagang lumalaban ng bonggang-bongga, bagamat talagang grabe yung kanilang sufferings kasi talagang day and night bombing ng US Air Force. Pagkatapos yung mga eroplano ng Japan ay kakaunti na pagkatapos yung mga barko nila, so wala na, no, halos non-existing na. So lumalaban na lang yung mga kaunting kamikaze pilots nila with their plane. Pagkatapos kaunti na ang mga pirsa. Okay? So yan. Ngayon, bago ibinagsak yung unang atomic bomb sa Japan, nag-warning si Juan, nag-warning ang presidente ng Amerika na si President Truman. Sabi niya, kung hindi kayo magsusurrender at this point in time, then talagang may weapon o may bomba na mas destructive na gagamitin sa Japan. Okay. Ngayon, walang response ang kasi ang mga Hapon talagang hindi magsusurrender yan until death based on their tradition. So, yun na nga, ano, ayan, naibagsak yung unang atomic bomb sa I think Hiroshima, no? Kaya pagkatapos thousands ang namatay. Pagkatapos if I were not mistaken, I think it's more than 100,000. So yan. Then after that tumawag uli ang nag-warning muli ang presidente ng Amerika na si Truman. Okay? Bali ganito, ano, kasi
history, nung una, si Roosevelt ang presidente yan ng United States. Okay, bakit na ngayon si Truman na? Kasi si President Roosevelt ay namatay, kaya si Truman ang pumalit bilang the Vice President. May law of succession, no? Okay. Ngayon, nagbagsak na muli ang mga Amerikano. Parang hindi ko na kung hindi Hiroshima yung una yata, katapos Nagasaki ang second. Yung Patman na tinatawag nila. Okay. Maraming uli namatay. But then, at this point in time, parang yung mga Japanese military, talagang ayaw pa rin nilang sumuko. Kasi talagang ang gusto nila, kahit mamamatay lahat, okay lang, basta sila ay mamamatay ng lumalaban. Okay. Pero at that point in time, parang nagkuan na rin ang kanilang emperor, si Emperor Hirohito, na accordingly nung unang pagbagsak ng nuclear bomb, he was not informed of that tragedy. Okay. Pagkatapos talagang mga Hapones, hindi magsusurrender yan. Kasi para sa kanila, yung pag-surrender, para na rin ikaw ay patay. Okay. But then, yan nga, na ang si Emperor Hirohito na sabi niya talagang dapat tayong mag-surrender. Bagamat that is let us accept yung parang kahit na ang pag-surrender ay unbearable sa mga Japanese. But still, they have to surrender. Kasi the emperor was also concerned with the Japanese people. Okay? So, yan, nag-surrender sila sa mga Amerikano. So, mayroon yung sa history, yung nagkaroon ng signing of surrender sa Tokyo Bay. Yung barko yata, yung Missouri, parang battleship yan, sunod si MacArthur, pagkatapos with the high Japanese military officials to sign in behalf of the Empire of Japan, Okay. Ngayon, maybe that's one reason kaya nag-surrender ang Japan. But then, may mga bagay-bagay pala na ikinoconsider din nila sa kanilang pag-surrender. Ang una dito ay noong natatalo na ang Japan, ang mga tropa ni Stalin o yung Soviet Union o Russia ay biglang sumalakay sa mga kolonya ng Japan sa Manchuria. Okay? Pagkatapos hanggang Korea. So, nakapasok yung mga Soviet yan o mga Russian. So, mabilis ang kanilang pag-advance. Sabi nga ng isang Russian military officers, dito maputik. Ngunit, mas madali ang pag-abante kisa sa Germany na okay ang daan, ngunit ang hirap nilang mag-advance, Okay. Kaya, yan. So, ang punto, para bang ayaw ng mga Hapones na sila ay masakop ng mga
ng mga Ruso, mas gugustuhin pa nila na masakop ng mga Amerikano. Siguro nakikita nila yung dalawang system, democracy versus communist. So, America is a democratic nation, while Russia or Soviet Union is a communist state. Okay? By the way, ipaliwanag ko rin itong Soviet Union, ano? Okay, nung mga panahon na 'yon, ang tawag sa mga state na pinamumunuan ng Russia ay Soviet Union. Kasi marami itong mga bansa ngayon na kasama nila, no? Parang federation. Just like ang Ukraine ay kasama noon ng kasama noon sa Soviet Union. Ngunit noong ang Soviet Union ay nabuwag, so ang mga bansang ito ay naging independent, just like Ukraine, ano? Okay. So, yan pala ang reason. Hindi lang yung atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima kung saan libo-libo yung mga namatay, ano? At saka sa Nagasaki, kundi gusto nilang sumuko sa mga Amerikano dahil sa pag-abante ng mga Ruso. Kasi after Korea, then papunta na yan sa Japan. Okay? Kaya ganon yung isang reason pala. Mas gusto ng mga Hapon na sumuko sa mga Amerikano dahil ito ay democratic country kisa sa mga Ruso o Soviet na communist country. So hindi naman sila nagkamali kasi tinulungan sila ng United States na bumangon. Okay? Ngayon, may isa pang reason na yung isang parang nabasa ko minsan, ano? Okay. Sa tradition nga ng mga Hapon, wala yung surrender. Ang gusto nila talaga laban hanggang kamatayan. Ano ba yung sabi nila? Parang like yung sa mga samurai, parang life is like a feather. Pero yung honor is like a mountain. So, medyo hindi ko na ng pan, pero as if ganun siya, no? Okay. Ito, going back. Parang sabi ng mga high-command ng mga Hapones, hindi pa tayo talo sa digmaan. Ipagpatuloy natin yung digmaan. Paano? Okay, ganito. Alisin natin ang ating uniforme as militar. Palitan natin ng attire o kasuotan ng isang negosyante. Okay, so from a military officer, naging siya, businessman, economist. Okay, kaya parang naniniwala ako noon, ano? Kaya yon ang nila, panghikayat. Kasi sa palagay ko hindi mo talaga mahikayat pag yung sa mga Japanese officer kasi nagharakiri, nagpapakamatayan. Pero parang yun ang tuloy natin ang laban. Mag-shift tayo sa economic rivalry, economic war.
Okay, yung talino natin, yung galing natin, gamitin natin sa larangan ng negosyo. Parang naniniwala ako diyan. Okay, kaya parang hindi sila natalo, no, ang mga Hapones ay hindi natalo noong World War II. Then ni-shift nila yung labanan from war sa battlefield field to economic o business battlefield. Okay, so that's all for sa araw na ito. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong lahat.